Yan yung ating park light. Boom! So, yan. Meron tayong violet sa ilalim. Tapos red sa gitna. Then, ice blue yung ating stock na park light. Tapos, pwede natin patayin yung violet. Pwede siyang patayin. Pwede siyang buksan. Yun yung ginawa kong diagram. May on-off siya. Kasi minsan gusto ko ito lang siya. Ice blue tsaka red. Tapos kung gusto niyo ng pampaangas, may violet. Ano? Pag nag-signal light tayo, kaboss amo. Yan, maangas yan. So ito, iniba ko para maiba naman. Pag ganito ko ginawa sa kanya. Pero pwede rin naman pabaligtad. Depende na sa inyo kung anong trip nyo, kaboss amo. Ito kasi ginawa ko para maiba naman. Kasi puro pa ganun nakikita ko. Kasi sa akin, pinaganon ko naman siya. Ayan. Tapos, kabila. Ayan. Dalawa yan. Meron pa sa ilalim. Puro pa ganun sila parehas. Pag nag-hazard naman siya, kaboss amo. Yun o. Pogi. Angas niyan. Ayun o, angas o. So, good morning kaboss amo. And welcome back sa ating channel. So, today's video, ito yung gagawin natin. Ituturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa. Tapos, kung paano yung diagram. At kung paano ko siya in-install dito sa ating motor. So, pakita ko yung hazard. Yan. So, basic lang yung paggawa niyan mga kaboss amo. At ipapakita ko siya sa inyo ngayon. So, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you sa lahat ng mga kaboss amo natin dyan. So, tara. Umpisa na natin kaboss amo. Let's go! So ito na kaboss amo, naka-install na yung daytime running lights natin. So bahala na po kayo kung paano nyo po siya install. Pero kapag gumawa po ulit ako sa susunod na gawa ko, papakita ko na po sa inyo kung saan ko pinesto yung mga DRL ko. Sa ngayon mga kaboss amo, hindi ko po siya mapapakita. Tapos ito po yung diagram, papaliwanag ko po ito sa inyo kaboss amo para pwede nyo pong gayahin yung wiring setup ko sa DRL. So ito na po yung wirings kaboss amo, nalinis ko na po siya. Yan, medyo makakapal po kasi yung nagamit kong mga wire. Wala po akong available na medyo manipis, kaya ito po yung nagamit ko. Pero yan kaboss amo, malinis naman yung pagkaka-wirings niyan. Para hindi ako malilito kapag nagkaroon ng troubleshooting. So abangan nyo sa susunod, papakita ko sa inyo kung paano ko pinesto yung mga DRL ko sa loob. Sa ngayon kasi kaboss amo, hindi ko siya na-videohan, kaya yung diagram na lang po ipapaliwanag ko sa inyo. Alright, hello kaboss amo. So ito nga pala yung diagram na ginawa natin. So para sa mga gustong gawin or gayahin yung ginawa ko, ito lang yung susundan nyo. So umpisa natin dito sa ating relay. So gagamit kayo ng SPDT na relay, hindi po SPST ha. Kailangan po yung 5-pin na relay. Tapos dapat meron siyang 87A. Ito kasi yung kailangan natin kaboss amo para magawa natin yung back to stock. Okay, pang back to stock po kasi na diagram to.
Kasi meron mga gustong magpa-setup ng ilaw pero gusto pa rin nila mababalik pa rin sa stock. Kaya ito yung gagamitin nating relay. SPDT yung may 87A. Okay. So paliwanag ko na po sa inyo ha. Napakadali lang nito mga kaboss amo. Ito, yung DRL2 na to. Ito kasi dalawa kasing DRL yung nilagay ko. Isang ice blue, isang purple. So itong DRL2, ito nga yung purple. DRL1, ito yung blue. So mayroon yang yellow para sa signal light, positive. Meron yang color red para sa accessories wire. Meron namang color black para sa ground. So same lang sila ng color coding ng purple, parehas lang sila. So una mga kaboss amo, dito tayo para di kayo malilito. Unahin natin lahat ng connection ng ating relay SPDT. Ang gagawin nyo 85 tsaka 30, papagsamahin nyo. Tapos i-connect nyo lang sa body ground. Ibig sabihin yan, body ground. Then meron tayong number 86 sa relay natin. Gagawin nyo, lalagyan nyo lang siya ng on-off switch. Ayan, yung ordinary lang. Para lang naman sa mga DIY to. Pero kung gusto nyo mas okay, gamit kayo ng heavy duty na on-off switch. Tapos, dugtong nyo lang, i-connect nyo sa ACC wire or accessories wire. So makikita nyo yan sa susian. Doon nyo lang makikita yung accessories wire. Kapag mga China bikes, kadalasan po, color black yung accessories wire. Pag Yamaha naman, color brown. Then pag Suzuki, orange. So tapos na tong tatlo, 85, 30, tsaka 86. Kompleto na tayo dyan. Ang gagawin naman natin ngayon kaboss amo, dito naman tayo. So unahin na natin yung 87A. Ayan, 87A. Kukonect nyo lang siya dito sa park light. So ang mangyayari kasi dyan, yung park light nyo, tatanggalin nyo yung ground. Ikakat nyo yung ground nung stock na park light. Tapos dito nyo siya i-connect sa 87A. Para kahit hindi pa kayo mag-trigger, meron na ang ground yung ating park light na stock. Okay? Negative yan kaboss amo. Negative yung ating gagamiting pangkat. Ayan. Kasi yung positive ng ating park light, nakakabit yan sa dito. Sa ating stock na harness. Brown. Para sa park light. Hindi nyo nagagalawin yan. Yung ground lang ng park light nyo, yung aalisin nyo. Ikakat nyo. Tapos dudugtong nyo dito sa 87A. Para magkaroon siya ng ground. Para siya rin yung magkakat or magpapatay sa ilaw ng ating stock park light. Tapos ito naman mga kaboss amo, yung 87. So yung 87 siya naman nagkakaroon ng supply pag nag-trigger. So ibig sabihin pag nag-on tayo, in-on natin to yung ating number 86. So may trigger na siya, ibig sabihin magkakaroon na ng ground yung ating park light na DRL. Ito pang malakasan natin. Ilaw na yan, siya yung magiging park light natin, yung blue. Okay? Tsaka yung violet. Dito rin yan, nakakonect sa 87. Pares lang sila kasi ground yung ikakat natin Okay? So, ang mangyari naman pag nagkaroon ng trigger, mawawala na yung supply dito sa 87A. So, mamamatay yung park light natin. Kaya naging back to stock siya. Diba? So, madali lang siya kung susundan nyo to. So, ibig sabihin lang, ikakat ng relay natin yung para dito sa park light, alisin yung ground, ililipat niya sa 87. Dito naman nakakabit yung ating mga DRL. So, ito naman yung gagana. Okay? So, basta ipaghihiwalay nyo yung ground ng park light tsaka ng headlight. Kasi minsan magkasama yan Ang gagawin nyo, paghihiwalay nyo na lang yung ground nilang dalawa. Ganun lang kasimple kaboss amo. Tapos, ngayon naman, dito naman tayo sa mga DRL. So, ang gagawin nyo naman, yung DRL1 kasi yung blue, ito talaga yung nakakabit doon sa pinaka-harap ko. So, ito, hindi ko yan lalagyan ng patayan. Pero itong purple, gusto ko kasi namamatay siya. Kaya lalagyan natin ng patayan yan. So, kung makikita nyo dito mga kaboss amo, ayan, yung color red niya,
nilagyan ko ng switch. Yan, may switch siya papunta sa accessories wire. Para may patayan siya kung sakaling ayoko gamitin yung purple, yung blue lang gusto ko, so pwede yun. Nasa sa inyo yun mga kaboss amo kung gusto nyo lagyan ng patayan or hindi na. Pero sa akin kasi nilagyan ko siya. Dito nyo lalagyan ng on-off. Sa red. Tapos yung yellow nito kaboss amo, signal light positive. Sa right. Yung isa naman, dalawa kasi ito eh. Hindi ko na sinama yung isa. Hindi ko na dinowing. Pero dalawa sila mga kaboss amo. Yung isang yellow sa signal light left, yung isa naman signal light right. Ganun din naman dito. Sa blue, dalawa rin yan. So, ibig sabihin dalawang yellow, yung isa sa left, yung isa sa right na signal light. Positive parehas. Tapos, yung red niya, yung red, pwede nyo pagsamahin yung dalawang red ng dalawang DRL number 1 natin. Tapos, yung black, pwede nyo na rin pagsamahin yun kasi ground lang naman yun. Tapos positive. Ang iiwalay nyo lang dito yung yellow. Kasi para sa left and right ng signal light yun. So, ganun lang po simple mga kaboss amo yung ginawa kong diagram. So, pwede nyo naman itong gayahin. Yan, kung gusto nyo gayahin. Kung gusto nyo rin magkabit ng ganung ilaw. Ito lang yung susundan nyo. So, pang DIY lang to kaboss amo. Kasi ako lang nag-drawing yan. Ako lang gumawa niyan. Tapos ako lang rin nag-isip. Okay, so yun lang kaboss amo. Tuloy natin yung vlog natin. So yun na nga mga kaboss amo, na-install na nga po natin yung ating daytime running lights dito sa motor natin. So dalawang DRL yung kinabit natin. Tapos dalawang LED na kulay pula. So i-demo ko na sa inyo mga kaboss amo. Medyo maulan ngayon. Umuulan. So syempre, buksan muna natin. Pag binuksan natin yan, yung ating park light. Boom! So, yan. Meron tayong violet sa ilalim. Tapos, red sa gitna. Then, ice blue. Yung ating stock na park light. Tapos, pwede natin patayin yung violet. Pwede siyang patayin. Pwede siyang buksan. Yun yung ginawa kong diagram. May on-off siya. Kasi minsan gusto ko ito lang siya. Ice blue tsaka red. Tapos kung gusto nyo ng pampaangas, may violet. Ano? Pag nag-signal light tayo kaboss amo. Yan, maangas yan. So ito, iniba ko para maiba naman. Pag ganito ko ginawa sa kanya. Pero pwede rin naman baligtad. Depende na sa inyo kung anong trip nyo kaboss amo. Ito kasi ginawa ko para maiba naman. Kasi puro pa ganun nakikita ko. Eh sa akin, pinaganon ko naman siya. Ayan. Tapos, kabila. Ayan. Dalawa yan. Meron pa sa ilalim. Puro pa ganun sila parehas. Pag nag-hazard naman siya kaboss amo, yun o, pogi. Angas niyan. Headlight. Tapos, syempre may back to stock tayo. Back to stock. Ayan. Signal light. Ayan, stock. Tapos, pwede nating paangasin. Yun. Alright, pogi. Stock. Pwedeng maangas. Galing, oh, nagbabago siya. Diba ang pogi? Pwede pala natin lagyan ng pampalupit. You know. So yun, kaboss amo. Pogi no. So yun lang kaboss amo. Yun lang ating maiksing
vlog ngayong araw. So sana nagustuhan nyo. At sa mga malapit lang dito sa akin, sa SJDM, San Jose del Monte, Bulacan, pwede kayo magpa-setup ng ganyan. So mura lang naman ang singil ko dyan. Kasi nag-uumpisa pa lang tayo mag-setup ng mga ilaw. So ito nga pala yung unang setup ko ng daytime running light. Sa motor ko muna. So gusto ko lang kasi shinare ko yung diagram na ginawa ko. Ako lang rin gumawa nun, Kaboss Amo, kaya hindi siya ganun ka-perfect. Hindi katulad sa ibang mga magagaling talaga mag-wirings. Sa akin, simple lang siya para madali maintindihan. Madali yung magaya. Tulad niyan, di ba? Meron siyang back to stock. Relay lang gamit natin. So yun lang, Kaboss Amo. Thank you sa lahat ng nanonood. Peace out.